Yan, isang mapagpalang araw po muli sa atin mga vlogger at mga kapatid at kaibigan. Muli, ako po ito sa ka-vlogger Brother Joel Padilla. Labas po ako nagpupuri at papasalamat sa Panginoon sapagkat sa mga oras na ito, tayo po patuloy ang pag-aaral ng kanyang salita. At dadako na po tayo sa ating pag-aaralan at ang akin pong ginawang ito ay isa pong audio Bible study. Bagaman kayo'y may mapapanood na mga slides sa atin pong pinapanood na video, ay isa din ito sa pamamaraan upang kayo din po ay kung gustong magbasa ay meron din po kayong mababasa. So bago tayo magpapatuloy mga ka-vlogger at kapatid, iniyahan ko po muna kayo na tayo po may muko at pumikit sa ating mga mata at tayo po manalangin. Hila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga oras na ito na kami po ay makapag-aaral yung mga salita. Mangyari nawa ang Amal na Espiritu sa sumamin at bigyan kami sapat na katalinuhan sa pag-aaral. At huwag patawad ng kasalanan na gawa at ang mga nakikinig at nanonood ay maging magpapala ito sa kanila. Ito pa aming hiling sa pangalan ng Jesus siya po napantas. Amen. Ayan muli, magandang araw po sa inyo. Inaanyahan ko po muli kayo na dalhin po ninyo yung banal na kasulatan para po sa ating pag-aaral ay mapatunayan po natin na yun nga po ang aking mga sinasabi o inyong mga binabasa ay pawang katotohanan lamang. Nadako na po tayo mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan sa atin pong pag-aaral. Ang pamagat po, ang araw na kinalumutan ng mundo. Alam nyo, maraming mga tao ngayon na alam natin ang bawat araw. Pero yung gusto ng araw ng Diyos na kung saan doon tayo makikipagtagpo sa Kanya ay napakaraming tao na at milyon-milyong tao ang nakalimot na dito sapagkat ito ang ating pag-aaralan kung ano nga bang araw ang nakalimutan ng ating mundo. Bago tayo magpapatuloy, sa ating buhay, kung kailan ka ipinanganak, doon ka rin magba-birthday. Kapag ka dumating ang buwan na yon at saka petsa noon. Bagaman ang taon ay tumatanda, pero yung buwan at petsa ay kapag ka dumating iyon, automatic nakaarawan mo yan. At mayroon pang iba, kahit patay na, ay siniselebrate pa rin nila ang mga birthday na namatay na naman sa buhay. Kahit sa kasal, kung kailang anniversary, o kahit sa mga magkasintahan, kung kailan po ang sinasabi nilang uso sa kanila ang mansari. Meron pa nga mga wiksari. So sa madalit sabi, may mga taong hindi mo pwedeng ilipat o may mga bagay o mga pangyayari dito sa mundong ito na hindi mo pwedeng ilipat. Kung kailan naging presidente ang iyong presidente at kung kailan nangyari ang pagbigay sa isang lugar ng isang pangalan, kaya minsan may mga kapiyastahan at hindi mo pwedeng ilipat yan. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, ang araw na kinalimutan ng mundo na dapat hindi ilipat sa ibang araw. Okay. Sabi po dito, may katanungan po. Ano ang tinuturo ng Diyos sa kanyang bayan? Ang tinuturo po ng Diyos sa kanyang bayan, kaya yung pag-aaralan ng Nehemiah chapter 9 verse 13. Buhat sa langit na naog ka sa bundok ng Sinai at kinausap mo sila roon. Binigyan mo sila ng mga tuntuning, makatarungan, mga batas at mga utos na mainam. Ang totoo niyan mga ka-vlogger at mga kapatid, marami nagsasabi na ang pinatutungkulan daw nito, yung sa panahon na nasa bundok ng Sinai, sa panahon ng Exodus, ito yung panahon na kung saan ang Diyos na ipag-usap kay Moses at sa mga Israelita na kung saan doon ibinigay ng Diyos ang isang kautusan na kung saan para ikabubuti sa kanila. Hindi dahil para lang sa kanilang kautusan na iyon. Kung inyong pag-aaralan, pinili lang talaga ang bayan ng Israel na kung saan sila ang magdadala ng liwanag sa buong sanlibutan. Yun nga lang, iilan lamang ang nakagampan nito. Ano pat nais ng Diyos na ang bawat nakakaalam ng katotohanan ito ay dapat gampanan. Kaya hindi po totoo na yung sinasabi nila na yun daw kautusan ay para lang daw sa mga Israelita. Ang totoo po niyan, uulitin ko po, ang Israelita ang unang pinili na bayan ng Diyos na magdadala sana ng mabuting balita upang ang bawat makarinig nito at umagap ay magkaroon ng kaligtasan. Yun nga lang, sabi ko nga, hindi nila ito nagampanan. Ang sabi po dito sa Nehemiah chapter 9 verse 14, tirinuan mo silang mangili ng araw ng pamamahinga at ibinigay mo sa kanila ang iyong kautusan sa pamamagitan ni Moses. Bagaman ang kautusan na ito ay mas ini-emphasize na kung saan si Moses at ang mga Israelita kasi gusto ng Diyos na sa kanila magsimula kung paano susundin ito para kung kanila man itong ipangaral sa iba
at maipakita nila sa iba, mas madali itong sumunod sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Kaya, nais ng Diyos na ang bayan ng Israel ay siyang pipiliin niya upang maging liwanag sana sa iba. Kaya sana, dahil hindi nga lahat ng mga Hudyo o lahat ng mga Israelita ay tumanggap at sumunod sa kalooban ng Diyos. Okay, sabi po dito sa atin pong katanungan, ayon sa ika-4 na utos, aling araw ang dapat italaga ng tao sa Diyos? Atin pong titingnan ang aklat po na Exodus chapter 20, verse 8 to 10. Sabi po dito, italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga at italaga ninyo sa akin. Kaya may kahilingan po ang Diyos sa ika-4 ng utos. Marami ang nagsasabi na ang utos na daw na iyan ay naipako sa krus at marami kang mabasang talata na kung saan nagsasabi patungkol sa kautusan. Pero ang tinutukoy po doon na kautusan, ayon po yung mga ceremonial law na kung saan ginagawa ng mga Israelita noong unang panahon. Yung mag-alaga ka ng tupa at kapag ka nagkasala ka, magdadala ka ng isang karapat-dapat na tupa doon sa tabernakulo at iaalay mo ito. At ang dugo nito ay siyang sumisimbolo sa ating Panginoon Hesus habang hindi pa siya dumarating, na kung saan merong partial na ginagawa para sa ikaliligtas ng mga hindi pa naabutan ng pagdating ng isang tunay na tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya meron pong panawagan ng Diyos na kung saan italaga daw natin ang araw ng pamamahinga. Hindi dahil inabulish na ng Panginoon itong batas na 10 utos, hindi po, kundi mas pinagtibay pa nga po niya. Ano po? Kaya yung po mga batas na babatuhin kapag ka ikay nangalunya, kagaya ng ginawa nila kay Maria Magdalena, bagaman hindi natuloy dahil pinigilan ito ng ating Panginoong Hesus. Yun po yung mga batas na nawala, at yung magdadala ka nga ng tupa, pag nagkasala ka ng ganito ang iyong gagawin. Yun po nung nawala. Pero itong tinatawag na moral law, hindi po ito na nawawala dahil ito ang nagsisilbing ugnayan una sa Diyos, yung 4 na batas, at yung 6 naman ay yun po yung batas sa tao upang ang pag-ibig sa isa't isa mula sa Diyos at sa tao ay mananatili. So yun po yung nananatili na batas. Pero yung ibang batas ay wala na po. Yun po yung mga sinasabi sa ibang talata na ang mga kautusan na yan ay wala na. Pero ang 10 utos na ito ay andyan pa rin. Okay po, sabi po dito, bakit dapat italaga ang ika-7 araw sa Diyos? Kasi ayon po sa Exodus chapter 20 verse 11, 6 na araw na ginawa ko ang langit at ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nangasa mga ito, na mahinga ako sa ika-7 araw, itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Ang sabi daw, kaya nais ng Diyos ayon sa katanungan, bakit dapat italaga ang ika-7 araw? Dahil dito siya na mahinga at itinangi niya ito, na kung saan itinalaga niya na ikaw at ang Diyos ay magkaroon ng ugnayan sa isa't isa. At ito ay espesyal na araw. Kaya nga sa simula pa lang, in-example ko na agad na kung kailan ang iyong birthday, hindi pwedeng ilipat yan. Kung kailan ang inyong anniversary, hindi rin pwedeng ilipat yan. Kung kailan ang New Year, hindi rin pwedeng ilipat yan. Dahil yun ay talagang yun ang sakto na panahon na kung saan yun ang napag-usapan. Yun ang nabigyan ng isang batas na kung saan hindi mo pwedeng ilipat. Ganon din dito sa batas ng Diyos pagdating sa ika-7 araw, na kung saan doon siya na mahinga, itinangi at itinalaga para sa Diyos ang utos na ito, mga kapatid. Okay. So tanong, ano ang ginawa ng Diyos ng ika-7 araw? Tingnan natin kung anong ginawa niya sa ika-7 araw. Kung yung pag-aaralan ng aklat po ng Genesis chapter 2 verse 1 to 3, ito po ang pagkasabi. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niya likhain ang lahat ng ito, at siya ay namahinga sa ika-7 araw. Ang ginawa niya sa ika-7 araw, namahinga. At hindi lang siya namahinga, kundi kanya itong pinagpala at itinangi ayon sa talata, na kung saan kung inyong pag-aaralan, hindi dahil napagod ang Diyos, dahil gusto ng Diyos na magkaroon ng relasyon ang kanyang nilalang at ang manlalalang. Kaya kung inyong titingnan mula pa sa simula, mula sa liwanag, patungo dito sa
tao na huling ginawa ng Diyos, ay kinabukasan, hindi agad sinabi ng Diyos na magtrabaho, kundi magkaroon agad sila ng relasyon na sa isang malalalang tungo sa isang nilalang. Kaya binigay agad ng Diyos ang ikapitong araw na kapahingahan upang magkaroon ng sapat na lakas ang tao sa kakaharapin niya na 6 na araw. Kaya kung inyong titingnan, kung gusto nyo pagpalain kayo, ay sundin natin yung nais ng Diyos na dapat ipahinga natin, na dapat makipagtagpo tayo sa Kanya, na kung saan ito ang itinangi ng Diyos na araw. Kaya yung mga tao nagsasabi na kahit anong araw, pwede daw sambahin ang Diyos. Totoo yun. Pero yung espesyal na araw na nais ng Diyos na wala ka talagang ibang gagawin kundi siya lamang, ay gawin din natin yun. Like for example, ipalagay natin, araw-araw pwede kang magpuri sa Diyos. Ay, subukan mong ipangilin yung gusto ng Diyos na buong 24 oras araw-araw. Ano pang iyong makakain? Ano pang iyong matatrabaho? Ay, hindi rin gusto ang Diyos na ganun. Kaya binigyan ka nga ng 6. Na yung 6 na yon ay siyang gagamitin mo na kung saan preparasyon para pagdating sa araw ng Sabat ay handa kang harapin ang tunay na nagbigay sa iyo ng pagpapala sa loob ng 6 na araw. Amen? Bakit itinakda ng Diyos ang araw ng pamamahinga? Tingnan natin. Ito po ang pagkasabi. Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Bakit sinabi ng Diyos na kailangan ang araw ng pamamahinga? Dahil sa ikakabuti mo ito. Ayon sa pag-aaral ng mga doktor, marami ang mga tao na nasiraan ng isip. Marami ang mga tao na mamatay dahil sa kanilang pagsusumikap sa pagtatrabaho na wala man lang silang isang araw na pamamahinga. Ano pat ang mga doktor ay nakikiusap doon sa mga taong stress na sa buhay na kung saan magbigay ng time na isang araw na mamamahinga. At mas magandang piliin mo ang araw na mamamahinga ka, yung kagustuhan ng Diyos. Kasi alam ng Diyos na yung araw na yan, sapat yan, na pagdating sa ikapitong araw na yan, sapat yan na dapat mamahinga ka upang ikaw ay hindi magkaroon ng isang hindi magandang kalusugan. Okay po? Ayan. Sabi po dito, ano ang dapat gawin pag araw ng pamamahinga? Kasi ang sabi ng iba ay matulog na lang daw kasi pamamahinga. Actually, may iba't ibang klaseng pamamahinga. May biruan nga sa mga matatanda noong unang panahon, habang namamahinga ka, edi maglalagari ka ng iyong panggatong. O habang namamahinga ka, sursi-sursihin mo muna o kaya tahiin mo muna yung mga punit mo na damit. O habang namamahinga ka diyan, edi magbasa-basa ka. Hindi lahat ng pamamahinga ay tulog. May namamahingang nakaupo, may namamahingang natutulog, at may namamahingang nagpupuri at nagsumasamba sa tunay na Diyos. So ganito po ang pagkasabi sa Leviticus chapter 23 verse 3. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit mamahinga sa ikapitong araw. Iyon ay araw ng banal na pagtitipon. Kaya ang araw na ito ay hindi pagtulog, hindi pagtigil na wala kang gagawin, kundi araw na banal ng pagtitipon. Anong klaseng pagtitipon? Ito ang pagkasabi. Huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo, saan man kayo naroroon. Iyo'y araw ng pamamahinga para kay Yahweh. May mga pilosopong tao na sobrang katatalino pagdating sa banal na kasulatan na kung saan sinisira nila ang ganitong klaseng talata. O bakit ka nagsasaing? O bakit si Jesus, ang kanyang mga alagad ay nangitil ng mga uhay ng trigo? O bakit si Jesus ay nagpagaling sa araw ng Sabat? Ang totoo po niyan, kapag ang pinag-uusapan ay kaligtasan, hindi po kaparte ang araw ng Sabat. Ito'y bunga lamang ng mga taong naligtas. Kaya dito rin tutubo o magsisimula ang pag-ibig mo sa Diyos. Kaya kung mahal mo ang Diyos, susundin mo ang kanyang mga utos. At sa mga taong hindi pa nangingili ng araw ng Sabat, huwag agad kayong maghusga na napakahirap ang araw ng Sabat. Subukan nyo munang ipangilin at makikita nyo kung paano ba talaga nangilin ang ating Panginoong Hesus. Ano pat kami mga Seventh-day Adventist ay talagang sinusunod namin yung nais ng ating Panginoong Hesus, yung pamamaraan ng ating Panginoong Hesus kung paano ito ipinangilin. Kaya for example, sa araw ng Sabat, may nagkasakit dyan. Dahil ba araw ng Sabat? Dahil sinabi,
huwag magtrabaho ayon po sa sinabi sa Leviticus chapter 23 verse 3. Hindi mo na siya tutulungan dahil ayon sa science, pagising mo pa lang sa umaga, it is work. Kaya tulog lang ang gagawin. Kaya nga in-emphasize ng Panginoong Jesus na yun ay banal na pagtitipon. Kaya walang masama kung yun ay nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos ang iyong ginagawa sa araw ng Sabat. At gusto ko ring idiin na tuwing araw ng Sabat ay yung mga trabahong pwede namang ipagpaliban doon sa ika-6 na araw ay doon mo na gawin. Kasi mas idiniriin ng Diyos na kung saan purihin at sambahin siya sa panahon ng araw ng Sabat. So anong ginawa ni Jesus kapag araw ng pamamahinga? Tingnan natin kung anong ginagawa ng ating Panginoon Jesus. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinaguga. Ng araw ng pamamahinga, tumindig siya upang bumasa. Ano daw? Kanya na itong kinagawian na pumasok sa araw ng Sabat. Kaya kung ikaw ay mananampalataya bilang isang Kristiyano, hindi pinag-usapan dito kung anong relihiyon o anong sekta meron ka. Kundi, kung ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoon Hesus o tinatawag na isang Kristiyano, pag sinabing si Kristiyano ay sumusunod sa ating Panginoon Hesus, dapat kinagawian mo rin na pumasok tayo tuwing araw ng Sabat o pamamahinga. Iyon ang nais ng Diyos about sa atin ayon sa Lucas chapter 4 verse 16. Katanungan, ano ang ginagawa ng mga alagad kapag araw ng pamahinga? Tingnan natin kung anong ginagawa. Sa Lucas chapter 23 verse 54 hanggang 56. Ang sabi po sa 54, araw noon ng paghahanda, ito po yung Biyernes, at magsisimula na ang araw ng pamamahinga. Ano pa sabi? Sumunod kay Jose ang mga babaeng sumama kay Jesus mula sa Galilea at nakita nila ang pinaglibingan pati ang pagkalagay doon sa bangkay ni Jesus. At ito pa po ang dugtong. Sa 56, pagkatapos umuwi sila, naghanda ng mga pabango at mira. Nang dumating ang araw ng pamamahinga, nagpahinga sila ayon sa itinakda ng kautusan. Kung sa panahong ito, ayon sa sinasabi ng ibang tao, na kung saan ang araw ng Sabat ay ipinako na sa cross, malamang hindi na mangingilin itong mga alagad ng ating Panginoon Hesus. Pero dahil alam nila na ang kautusan na 10 utos ay panghabang buhay, ay talagang ipinangilin nila ito. Ano pat yung inihanda nila na pabango at mira ay hindi nila nadala sa araw na yon, dahil pag sunset kasi Biyernes ng gabi ayon sa pamamahinga na sinasabi sa Genesis chapter 1 verse 5, at nagkahapon at nagkaumaga, kasi ang bilang sa biblikal ay hindi po magsisimula ng alas 12 ng gabi. Hindi po, kundi sa Biblia, paglubog po ng araw ng unang araw o yun na po yung pagpasok ng susunod na araw. Excuse po. Like for example, bukas ay Biyernes na o Sabado na. So paglubog ng araw ng Biyernes, yun ay parte na ng Sabado. At bukas naman paglubog, parte na siya ng Linggo. Yung nga lang, dahil nakasanayan natin at sinusunod natin ang Romanong pamamaraan, kaya nasanay na tayo na pag 12 ng gabi, kaya kahit puyat na pag New Year at ang dami nasisirang selula sa ating katawan, dahil pinaniniwalaan na napakaraming tao na ang New Year is alas 12 ng gabi, hindi nila alam na hindi yun ang gusto ng Diyos. Maraming nagpupuyat. At yun ang isang pagkakamali na hindi dapat gawin. Okay po? Sabi pa po dito, kung ating pag-aaralan, nakita po natin na ang mga alagad ng Panginoon Hesus ay nangingilin pa rin ng araw ng Sabat kahit ang Panginoon Hesus ay namatay sa panahon na iyon. Ito pa ang pagkasabi. Kung inyo din pag-aaralan ang kamatayan ng ating Panginoon Hesus, ay sinadya niyang mamatay sa Biyernes ng hapon para kahit sa kanyang kamatayan, ang araw ng Sabat ay maipangilin niya ito. Hindi dahil doon siya mamamahinga, kundi hindi na siya bubugbugin, hindi siya maglalakad ng araw ng Sabado. Talagang ang plano ng Diyos ay kailangan Biyernes matapos ang kanyang gawaing pagligtas sa atin sa pamamagitan ng pagkapako sa cross. At sa ikapitong araw ay kahit nasa libingan siya, ipinangilin pa rin niya ang araw ng Sabat. Ano pat, pagdating ng bukang liwayway, sa araw ng Linggo,
ay doon na nagsimula ng ating Panginoon Hesus ay muling nabuhay. Kaya, isang katanungan pa, ano ang ginawa ni Apostol San Pablo kapag araw ng pamamahinga? Ito ang ginawa ni Pablo. Ito ay matagal na si Pablo ay nangangaral at si Jesus Christ ay matagal nang muling nabuhay at umakyat sa langit at nagpakita na nga po sa kanya nung siya papunta ng Damasco. Sakay ng kanyang isang sasakyan na hayop. Ayon po sa Gawa chapter 17 verse 2. At ayon sa kinag-ugalian ni Pablo, siya pumasok doon sa loob ng 3 linggo. Tuwing araw ng pamamahinga ay nakipagpaliwanagan siya sa kanila. So, dahil si Pablo ay mananampalataya sa ating Panginoong Hesus, kinaugalian na rin ni Pablo na tuwing araw ng pamamahinga, siya ay pumapasok din sa sinaguga. Kung totoong ang 10 utos o ang Sabat ay ipinako na ng ating Panginoon Hesus, isa si Pablo na sasabihan ng Panginoon Hesus na Pablo, mangaral ka pero wag mo na ipangaral ang Sabat dahil naipako na yan sa krus. Pero hindi. Dahil alam ng Panginoon Hesus at ni Pablo na ang araw ng Sabat ay mananatili magpakailan-kailanman. Ayan. Bakit ko sinabing magpakailan-kailanman? Mamaya papakita ko po sa inyo ang talata na kung saan magpapatotoo na magpakailan-kailanman. Anong gagawin ng mga naligtas sa bagong langit at bagong lupa pag-araw ng pamamahinga? O tingnan ninyo ha. Isaiah chapter 66 verse 22. Kung paano tatagal ang bagong langit at bagong lupa sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, gayon tatagal ang lahi mo at pangalan mo. Ang tinutukoy dito hindi lang mga Israelita, kundi lahat ng tumanggap ng ating Panginoong Hesus. Bagaman ang sinasabihan dito sa aklat ni Isaias ay ang mga Israelita nga, kasi sila nga ang unang pinili na bayan ng Diyos na kung saan magdala ng liwanag doon sa mga taong nasa kadiliman upang madala ito sa kagilagilas na kaliwanagan. Sabi po dito, tuwing araw ng pamamahinga at piyesta ng bagong buwan, lahat ng bansa ay sasamba sa akin dito sa bagong Jerusalem. Ano daw? Doon sa panibagong langit ay sasambaan lahat. Kaya sinabi ko kanina na magpakailan-kailanman, kasi kahit doon sa langit at sa panibagong lupa, mananatili ang araw ng Sabat. Meron na bang bagong langit, bagong lupa? Wala pa. Kaya ang talatang ito ay hindi lang tumutukoy sa kapanahunan ng mga Israelita, tumutukoy din ito sa ating future na kung saan sa bagong langit, bagong lupa, mananatiling ipangilin at sasambaan lahat sa Panginoon sa araw ng pamamahinga or sa araw ng Sabat. Ano ang pangako ng Diyos sa mga nag-iingat ng araw ng pamamahinga? Kaya sa mga nais dyan, nakikinig at nanonood ng mga ka-vlogger at mga kapatid at minamahal kong mga viewers, kung kayo nagdanais na sumunod, ito ang sabi ng Panginoon. Inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o manghuhunta ng walang kabuluhan. Kaya kahit sa pagkukwentuhan, kung magkikwentuhan man, pag-araw ng pamamahinga, napakalaga na kung saan yun pa rin pagpupuri at pagsamba sa Diyos ang pag-uusapan. Okay po? Isaiah chapter 58 verse 13. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Kaya, kapag nangilin ka ng araw ng Sabat, wala kang guiltness na nangyayari sa iyong puso. Hindi ka nag-aalinlangan. Bakit? Alam mo na yung araw ng iyong sinasamba ay araw na nais ng Diyos, hindi ng sa tao. Bibigyan ko kayo ng karangalan, sabi ng Panginoon, sa harap ng buong daigdig, at lalasapin ninyo ang kagaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko. Iyon ang promise ng Panginoon doon sa mga taong nagnanais o nangingili na ng araw ng pamamahinga, which is ito nga po yung Sabat. 12 katanungan. Ano dapat isipin ng natatakot mawalan ng trabaho dahil sa araw ng pamamahinga? Kasi Brother Joel, pag namahinga naman ako 24 hours, paano naman? Anong kakainin namin? Actually, tayong mga Kristiyano, ang tawag sa atin ay we are living by faith. Namumuhay tayo sa pananampalataya. Pag sinabing pananampalataya, naniniwala tayo sa mga hindi natin nakikita pero dumarating na inaasahan nating
darating. Kagaya ng halimbawa, sinabi ng Panginoon Hesus na siya'y darating. Umaasa tayo doon, nanampalataya tayo doon. Bagaman, di pa natin nakikita. Iyon ang tunay na pananampalataya. So ano ang dapat isipin? Kung may pananampalataya ka sa Panginoon Hesus, maniniwala ka sa kanyang sasabihin sa talatang ito na kapag ka natatakot ka, ayon sa Matthew chapter 6 verse 31 and 32, kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, inumin o daramtin. Natatakot ba kayo na wala kayong makakain bukas dahil mangingilin kayo ng araw ng Sabat? Natatakot ba kayong wala kayong iinumin dahil nangilin kayo ng araw ng Sabat? O nababalisa ba kayo na wala kayong daramtin dahil nangilin kayo ng araw ng Sabat? Ito pa po ang dugtong, sapagkat ang mga bagay na ito ay kinahuhumilingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Yung mga may pagkabalisa sa pagkain, iinumin o daramtin, yun po yung mga taong walang pananalig sa Diyos. Kaya kung may pananalig ka sa Diyos, alam ng Ama ng inyong Ama na nasa langit na kailangan nyo ang lahat ng ito. Ako, pinuprove ko po sa akin sarili na kapag nangilin ako ng Sabat, hindi ako magugutom, sabi ng Panginoon. Ito pa nga ang kanyang pangako, Matthew 6:33. Ngunit, pag sumikapan nyo ng higit sa lahat ang pagharian kanyang Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ano daw? Kailangan pagharian tayo ng Diyos. Paano ito pagharian pag hindi tayo sinusunod ng kanyang kalooban? Hindi natin sinusunod ang kanyang kalooban. Mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, sabi ng Panginoon, para pagharian tayo. At ang sabi niya, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya paano ipagkakaloob ng Diyos kung hindi mo siya uunahin? Sabi nga ng Diyos ay, put God first before anything else. Then, He will show you a great and marvelous things happen in your life. You need a blessing? Then, put God first. Ayan. So, sabi pa dito, malapit na tayo matapos mga ka-vlogger at kapatid ng kaibigan. Sa awit 37 verse 25, ito sabi, matanda na ako at mula ng pagkabata, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat, ang Diyos ay nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa sa mga tao na hingilin ng araw ng Sabat. Maliban na nandun sa mga nag-aalinlangan, hindi kayo gugutumin at proven ko po yan na hindi ako nagutom ni minsan dahil nangilin ako ng araw ng Sabat at pangako ng Panginoong Hesus na kanya kang pagpapalain kapag ipinangilin mo ito. Sabi nga sa Matthew chapter 19 verse 26, hindi mangyayari ito sa mga tao. Datapot sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Maring imposible. Posible ang Brother Joel. Pero sabi ko nga, wala nang makakatalo pa sa isang pinaka-the best na mensahe ay ang testimonya. Kaya ako nag-testimonya sa inyo ng isang maikli na testimonya na nangingilin ako ng Sabat pero ni minsan hindi ako nanlilimos dahil yun ang pangako ng Diyos. So ano dapat dahilan kung bakit susunod sa utos ng pamamahinga? Ito ang dapat dahilan natin. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sabi sa John 14:15. John chapter 14 verse 15. At sabi din sa Philippians chapter 2 verse 13. Sapagkat Diyos ang gumawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya tutulungan kayo ng Diyos. Philippians chapter 4 verse 13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Nangingilin kami ng Sabat hindi dahil sa sarili naming kakayanan, kundi ayon sa tulong at awa ng Diyos na kapagpapangilin kami. Dahil hindi niya kami pinagkukulang sa loob ng 6 na araw, ano ba't pagdating sa 7 araw, wala kaming takot para sa kinabukasan dahil nangako ang Diyos na magpuprovide siya sa aming pangangailangan. Kaya, subukan mo kapatid na kung saan magtiwala ka sa Diyos at ipapakita at ipaparanas niya sa iyo ang tunay na pagmamahal, ang tunay na mga biyaya at pagpapala. Kaya sa mga oras na ito, nag-aalinlangan ka ba? Huwag, dahil ang Panginoong Hesus ay handang tumulong sa bawat isa sa atin. Kung ang kanyang buhay ay kaya niyang ibigay para ikaw ay maligtas, paano pa kaya o gaano pa kaya yung iyong mga mumunting kahilingan o pangailangan araw-araw? Ang sabi sa talata, ang lahat ng iyan ay alam ng inyong amang nasa langit na kailangan niyan. Pero ang kanyang kahilingan, unahin lang natin siya at ibibigay niya lahat. Kaya kapatid, sa mga oras na ito, nananawagan ang Diyos sa iyo na magpasakop tayo sa Kanya at unahin lamang natin siya. Handa ka bang magpasakop?
ito ang panahon na tanggapin mo siya at mangilin tayo ng araw ng pamamahinga. Walang iba kundi ang Sabat. At ang ibig sabihin ng Sabat ay ang ikapitong araw. At kung ating pag-aaral ng ikapitong araw ay ang Sabato, naaayon o Sabado, naaayon po sa kalendaryo, sa diksyonaryo, ni kahit po sa mga lingwahe, tumutukoy po ang Sabat sa araw po ng Sabado. Magandang araw po sa atin, tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat sa mensaheng ito. Mangyaring tumimo ito sa puso't isipan na nakikinig at naway ibahagi nila ito sa mga hindi pa nakakaalam. Ito po ang aming hiling at tulungan kami na kung saan may ipangilin namin patuloy ang araw ng Sabat at inyong mga pangako nawa ay mahayag sabat sa amin na hindi nyo kami pagkukulangin para makapangiling kami ng naaayon sa inyong kalooban bagaman kami nakatira dito sa mundong makasalanan. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus, siya amin pong tagapagligtas. Amen. So ayan mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, maraming salamat sa pakikinig at panunood. Muli ako po ito si ka-vlogger Brother Joel Padilla na nag-iwan po sa inyo ng isang kasabihan. Ang araw ng pamamahinga ay ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin upang maranasan natin at maipakita natin ang pagmamahal natin sa isang tunay na tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus na naipako sa krus, namatay at muling nabuhay at nangakong muling babalik. Maraming salamat po. Magandang araw po. Bye-bye.